Laging sumasakit ba ang tuhod at binti mo tuwing naglalakad o kahit kapag nakaupo ng matagal? Hindi ka nag-iisa. Karaniwang reklamo ito ng mga seniors. Pero alam nyo ba, may mga simpleng paraan na pwedeng gawin sa bahay para maibsan ng sakit at mapagaan ang pakiramdam. Panoorin hanggang dulo para malaman ang mga tips na ito. Don't forget to like this video, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips para sa mga seniors. Marami sa ating mga lolo at lola ang madalas magreklamo ng pananakit ng tuhod at binti, lalo na kapag tumatayo, naglalakad, o umaakyat ng hagdan. Madalas iniisip natin na normal lang ito dahil sa pagtanda, pero ang totoo, maraming pwedeng gawin para mapagaan ang pakiramdam. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang ilang simpleng lunas na makakatulong para maibsan ang pananakit ng tuhod at binti ng ating mga seniors. Una, warm compress o mainit na tuwalya. Ang paggamit ng warm compress ay nakakatulong para ma-relax ang naninigas na kalamnan at kasukasuan. Kapag nilapatan ng init ang tuhod o binti, bumibilis ang daloy ng dugo na nakakatulong sa pag-alis ng pananakit. Mainam itong gawin sa loob ng 15 to 20 minutes 2 beses sa isang araw. Maaari ring gumamit ng mainit na tuwalya o hot water bag. Pangalawa, gentle stretching at simpleng ehersisyo. Ang paggalaw ng kasukasuan ay mahalaga para hindi ito manigas. Subukan ang gentle stretching tulad ng pag-angat ng binti habang nakaupo o dahan-dahang pagbaluktot at pag-unat ng tuhod. Kahit 10 to 15 minutes araw-araw ay malaking tulong para maiwasan ang pamamanhid at pananakit. Tandaan, huwag biglain ang galaw para hindi mas lalo itong sumakit. Pangatlo, ang pag-inom ng tamang tubig at pagkain ng mayaman sa calcium. Madalas, hindi napapansin ng seniors ang dehydration na isa ring sanhi ng pananakit ng joints. Siguraduhin na nakakainom ng 6 to 8 glasses of water araw-araw. Bukod dito, kumain ng pagkaing mayaman sa calcium at vitamin D tulad ng gatas, maliliit na isda na may buto tulad ng dilis, at gulay na berde gaya ng kangkong at malunggay para mas lumakas ang buto at kasukasuan. Pang-apat, iwasan ang labis na timbang. Ang sobrang timbang ay dagdag pressure sa tuhod at binti. Para sa mga seniors, mahalagang panatiliin ang tamang timbang upang mabawasan ng stress sa kasukasuan. Pumili ng masustansyang pagkain at iwasan ang matatamis at mamantikang pagkain na nagdudulot ng obesity. Panglima, pahinga at tamang posisyon ng pag-upo. Kung masakit ang tuhod o binti, bigyan ito ng sapat na pahinga. Iangat ang binti gamit ang unan habang nakahiga para mabawasan ang pamamaga. Iwasan din ang matagal na pagkakaupo. Bumangon at mag-inat kada 30 minutes para hindi manigas ang kasukasuan. Mga dapat iwasan kapag masakit ang tuhod at binti. Una, iwasan ang paggamit ng sobrang mababang upuan dahil mas mahirap tumayo mula rito at dagdag puwersa ang inilalagay sa tuhod. Pangalawa, limitahan ang pagkain ng sobrang maalat dahil nagdudulot ito ng water retention na pwedeng magpalala ng pamamaga. Pangatlo, iwasan ang labis na paglalakad o pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Mas nakakasama ito kaysa nakakatulong. At panghuli, huwag balewalain ang sakit at patuloy na magpahinga kapag kinakailangan. Mga seniors, ang pananakit ng tuhod at binti ay hindi dapat tiisin lang. May mga simpleng lunas gaya ng paggamit ng warm compress, gentle stretching, tamang hydration at diet, pagpapanatili ng tamang timbang at sapat na pahinga. Tandaan din ang mga dapat iwasan tulad ng mababang upuan, sobrang alat at pagbubuhat ng mabibigat na bagay.
kapag ginawa ito, mas magiging magaan ang pakiramdam at mas madali ang bawat galaw araw-araw. Kayo po ba? Ano ang madalas niyong ginagawa kapag sumasakit ang inyong tuhod at binti? Ibahagi niyo sa comments dahil makakatulong din ito sa ibang seniors. Tandaan, ang mga tips na ito ay dagdag kaalaman lamang at hindi kapalit ng medical na payo. Kung dalas o matindi ang sakit, mas mabuting magpatingin sa inyong doktor para sa tamang gamutan. Panatilihing malusog ang kasukasuan sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga at wastong pamumuhay. Kung nakatulong ang video na ito, i-type ang yes at more naman kung gusto nyo pa ng dagdag na kaalaman. At huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong health tips para sa mga seniors. Muli, ako si Dr. Mateo, lagi mong tatandaan, ang kalusugan ay kayamanang hindi nawawala. Ingat ka palagi at magkita-kita tayo sa susunod na video.